So we've had an awesome time mag-asawa sa Macau. So we've had a mission sa Macau this past 2 weeks. So kung kami po hindi nyo nakikita at napapaisip kayo, kami po ay nagpunta ng Macau and we've had mission there. So nagkaroon po tayo nag-open po si Lord ng doors sa iba't ibang churches doon para magkaroon ng revival gatherings. So amazing kasi the Lord really had put hunger and thirst sa kanila for the great thing that God is planning to do. So most of them, they are very hungry sa pagkilos ng Panginoon. And true enough po, in-encounter po sila ni Lord. No? So nagkaroon po tayo din ng prayer meetings, at the same time training for evangelism. So nung first Sunday po, nakaselebrate tayo sa anniversary ng church na tinutulungan natin doon. So meron po tayo yung church na ina-assist po doon. They have been doing the same thing that we are doing. They are praying every morning, 5 a.m. ng tongues. Sila po yung nag-evangelism every Sunday. So nung Sunday po na nandun kami, after po ng anniversary, we've had evangelism. So punta po kami doon sa isang public place doon and we shared the gospel. Very needed po yung salita ng Diyos doon. Alam niyo po kung bakit? They were so broken kasi ang buhay po doon ay hindi po katulad dito. Actually, sa buong 2 weeks po na yon, natuto po kaming magpuyat, mag-asawa. Kaway-kaway mga puyaters. Nakakaway doon ah. So, sa buong 2 weeks po na yon, nakapag-ipon po kami ng eye bags. Tinatry po namin alisin ngayon. Pero at the same time, nag-ipon po si Lord ng apoy sa amin pong puso with the great things that He has done sa lugar po na yon. Kasi alam niyo po, yung buhay po ng mga tao doon, kung bakit pupuyatan. Dahil alas 10 po, 10 p.m. out nila sa work. So yung gawain, magsa-start pa lang ng 10 p.m. Kung tayo po, pauwi na tayo ng 8 galing prayer meeting, sila nagkatrabaho pa po ng alas 8. Tapos, maaga kinabukasan, papasok naman sila ng trabaho, labas na naman nila, alas 8, alas 9, alas 10. Kaya ganun po, yung gawain po doon, after nila ng work, yung gawain mga hanggang alas 12, alauna, dun pa po sila uuwi para magpahinga. Kinabukasan, gigising na naman ng umaga para manalangin, para mag-work. Ganun lang po yung buhay ng mga tao doon. And kung hindi mo buhay yung pagcha-church sa lugar na yon, yung buhay mo, dalawa lang yung pagpipilian. Either magcha-church ka or after pag vacant ka, sa kasalanan ka pupunta. Kasi yung mga tao, stress sila sa work, yun lang yung buhay nila. And because of that, yung buhay po nila after work, walwalan, prostitution, bisyo, sugal, kasi yung Macau po is known for casinos. No? So, bawal po yung sugal sa buong China except sa Macau. Kaya yun po yung pinaka-Las Vegas ng China. Kaya yung mga Chinese po, nagpa-fly pa po, lumilipad po sila pa Macau para lang makapagsugal. Kaya yung mga Pinoy po doon, pag meron kang bago kang sweldo, usually nagsusugal din po sila, nagwawalwalan, buhay nila sa prostitution, ganyan. Immorality. So, kung hindi po yon, kung ayaw mo yon, dun ka sa church. Kung ayaw mo sa church, dun yung pamumuhay mo. So, ganun lang po yung buhay ng tao doon. Kaya sobrang dark, sobrang broken, sobrang lost, and they need to hear the word of God. Kaya habang isang beses po doon, actually nakwento ko po yun sa pinost ko, na yung conviction po ni Lord is to remind them that they are the armies that God sent sa Macau. Na hindi aksidente na nandun sila, kundi pinadala po talaga sila ng Panginoon doon. So, while nagpipreach po doon, grabe yung conviction ni Lord na i-release po yung word na yon. And true enough, yung mga tao po, when I asked them, who among them wants to respond sa call ni Lord, many of them responded. And nakita po nila na hindi aksidente na naroon po sila sa halip. Meron pong plan si Lord for them. Ngayon, ang tanong po, sino po sa inyo dito yung nagde-desire na one day ipadala ka din ni Lord sa iba't ibang place for His mission? Amen. Yung bonus na yung gala, bonus na lang yung mga nakikita mong tanawin, all the things that you're witnessing, kasi sinend out ka ni Lord. Sino po dito gusto mo ganon? Amen. If you're desiring that, alam niyo po ba ang totoo? All of us in this place ay merong mission ang Diyos para sa iyo. Sabi mo sa kanila mo, may mission si Lord for you. So if you're desiring that, actually, naalala ko po nung ako po'y bagong nakakilala kay Lord,
out of nowhere lang, randomly, nakikita ko lang po yung sarili ko na pumupunta sa iba't ibang lugar, may kaharap na ibang tao, para i-share yung Word of God. Something na hindi ko po din rin, pero bigla lang siya nagpa-pop up in my mind. So, maraming taon po yung lumipas, di naman siya nangyayari, pero nito pong mga nakaraang taon, for the past, I think, 3 years, yun na po yung fulfillment ng lahat po ng yun. So if you're desiring for that, actually yung totoo po, sa bawat isa na nakaupo sa lugar na ito, may mission po na gustong ipagawa si Lord. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. We're talking today about life on a mission. Sabihin nyo nga po, life on a mission. And right now, let this be our declaration. Declare to yourself, I am a missionary. Nakakatawa po kasi our Korean friends kagabi, they messaged me that they're coming with a young missionary. So may kasama daw po sila na young missionary. And sabi ko, grabe, sakto sa message that I have prepared, that the Lord has given, that we are all called. Actually, meron pong call to be a missionary, pero many Christians, they don't understand na lahat po tayong mga Kristiyano, may mission si Lord para sa atin. And you might be thinking, parang hindi ko naman desire na pumunta sa iba't ibang lugar. Actually, hindi mo kailangan pumunta sa iba't ibang lugar para magawa yung mission ni Lord sa'yo. Sapat nang malaman, una, that you have a mission. Sabi mo sa akin mo, you have a mission. So, kung titingnan po natin, pag-uusapan natin yung life on a mission, ang dapat po nating tingnan is the life of Jesus. Kasi sabi ng Bible, sabi ni Apostol Pablo, gayanin ninyo ako tulad ng paggaya ko kay Kristo. Imitate me as I imitate Christ, as I imitate Jesus. Bakit kasi si Jesus po yung dapat nating tularan? So, if we will look at the life of Jesus, open your Bible sa John 4. John 4, yun po yung pag-uusapan natin ngayong oras na ito. Tingnan po natin, sa pag-uusapan po natin ito, actually, possible 2 weeks po natin itong pag-usapan. Ngayong week po, pag-usapan natin gaano kahalaga na mamuhay po tayo on a mission. Actually, yung joy, yung provision ni Lord, all the miracles na mami-witness mo sa mission, bonus lang yon. Sabihin sa kanila, bonus lang yon. Alam niyo po ba na nangako ang Panginoon na kapag inuna mo yung kanyang kaharian, susunod sa iyo ang mga pagpapalang ibibigay niya. Sino po dito gusto mo ikaw hinahabol ng blessing? Amen. If you're desiring that, na yung blessing yung hahabol sa iyo, this is the key to live a life on a mission. Kasi sabi ni Lord, huwag kang magdala ng kahit anuman. Bakit? Kasi gustong patunayan ni Lord na ako ang magpo-provide sa pangangailangan mo. And true enough, ganun po yung nawi-witness po namin mag-asawa. Grabe po yung provision, yung miracles ni Lord, yung testimonies, yung joy. Nakakagalak po talagang mag-serve sa Lord. Ngayon, bukod po doon, tingnan po natin bakit kailangan nating mamuhay on a mission. Why do we need to live a life on a mission? Basahin po natin yung verses po na ito. So dito po tayo sa English version para international yan. Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself did not baptize but his disciples, he left Judea. Sabihin nyo nga po, he left Judea. And departed again to Galilee. But he need to go through Samaria. Sabi po dito, sa Tagalog, basahin ko po sa inyo. Sa verse 3, umalis siya sa Judea at muling bumalik sa Galilea. Kung hindi po kayo familiar, yung Galilee po is the place kung saan lumaki si Jesus. Yung Galilee po, nandun po yung Nazareth. Kaya si Jesus po, ang tawag sa kanya ay Jesus Nazareno, Jesus of Nazareth. Kasi si Jesus po, pinanganak siya sa Bethlehem, pero lumaki po siya sa Nazareth. Parang ako po, pinanganak po ako sa San Felipe, lumaki po sa Padre Garcia, sa San Felipe, pero ngayon po, nasa Lipa na ako. Si Jesus po, ganun din, pinanganak siya sa Bethlehem, lumaki po siya sa Galilee, sa Nazareth. So para magets po natin to, gusto ko pong tingnan nyo po yung mapa para makarelate po tayo. Actually, some of you, possible ngayon mo lang ito malalaman, pero this will help you kapag nagbabasa ka ng Word of God. Yung Galilee po, ito po, buong mapa po siya ng Israel. This is
the map of Israel. And then, Galilee is in the northern part of Israel. Judea is in the south. And then, sa gitna ng Judea ay Samaria. So, nasaan dyan ang Bethlehem? Ang Bethlehem po na pinanganakan ni Jesus, andito po sa Judea. Malapit po sa Jerusalem. Ang main city po ng Judea ay Jerusalem. Main city din po siya ng buong Israel. So, para magets po natin, isipin nyo po na yung Judea ay Batangas. Ang Samaria ay Cavite, Galilee ay Laguna. Yan. Yun po yung iba't ibang regions. Sa iba't ibang region po na yon, may iba't ibang city. So, kung Batangas po, ang main city po natin ay Batangas City. So, sa Judea, Jerusalem po yun. Ngayon, kung babasahin po natin yung verse 4, subalit kailangang dumaan siya sa Samaria. Ibig sabihin po, balikan po natin yung mapa, aalis daw po si Lord sa Judea patungo sa Galilea. Para siya po'y makapunta ng Galilea, kailangan niyang dumaan ng Samaria. Ngayon, bakit kailangang i-highlight ni John na kailangan? Sabi niyo nga po, kailangan. Kasi alam niyo po, it is not their custom na dumaan sa Samaria. Bawal yun sa kanila. Bakit? Kasi yung Samaria po, they are half Jews and half Gentiles. Ibig sabihin po, they're not fully Jews, yung mga Samaritans. Kaya naaalala niyo po sa storya na ito, nung kinausap ni Jesus yung woman at the well, sabi nung babae, bakit mo ako kinakausap? Isa kang Hudyo, tapos isa akong babae, isa akong Samaritana. Kasi bawal po yun. Nung panahon po na yon, pag ikaw ay isang Samaritana, meron kang bahay, narito ang Hudyo, hindi sila pwedeng dumaan sa anino ng bahay mo bilang Samaritan. Kasi mako-consider po silang mga Hudyo bilang marumi. Imagine, makadaan ka lang sa anino ng bahay ng mga Samaritano. Dudumi ka na agad. Ganun po yung culture ng mga Hudyo. Kaya ang ginagawa po nila, mas malapit sanang dumaan, Judea, dadaan ka ng Samaria, papuntang Galilee. Ang ginagawa po nila, pinipili nila ang mas malayong daan. Gagawin po ng mga Hudyo, mula Judea, pupunta po sila sa gilid na to ng Jordan River, doon po sila dadaan para lang makaiwas sa Samaria. So yung gagawin po na ito ni Jesus, na kailangan, sabihin nyo nga po kailangan, sa English po, needed, sabihin nyo po needed. Sa verse 4, subalit kailangan niyang dumaan ng Samaria. Mas maiksing daan po ito, pero bakit kailangan? Kasi meron po siyang misyon. Sabihin nyo nga po, misyon. Alam niyo po ba na ang Panginoon may mission din para sa'yo? Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, you have a mission. Ngayon, bakit po natin kailangan gawin yung mission natin? Actually, kung babasahin niyo po yung buong verses na yan, makikita niyo po dyan na nag-win si Jesus ng isang Samaritana. Nung na-win niya po yung isang Samaritana na yon, ano po nangyari? Umuwi po yung Samaritana, tapos nagdala po siya ng revival sa buong Samaria. Mababasa niyo po doon po sa verse 39, I think, na marami po sa mga Samaritano ang sumampalataya kay Jesus because of that one woman. Sino po dito gusto mo gamitin ka din ni Lord ng ganun ka-effective? Amen. Alam niyo po ba na possible po yun that the Lord will use you on a mission kahit sa isang tao lang? Sabi mo sa kanila mo, isang tao lang. Hindi kailangan na marami kaagad kasi si Jesus, kita niyo po kung paano siya mag-move pa isa-isa. Pero yung pa isa-isa po na yon, ang daming naaabot. Naalala niyo po si Marcos, yung sulat po ni Marcos na isang lalaking baliw na dineliver ni Lord sa Gadarene. Yung Gadarene po dito sa Decapolis, yan sa isang region naman po. Ang sayang tingnan po yung mapa pag nagbabasa ng Bible kasi marirealize mo, ganito pala yung kahaba yung nilakad nila. Ganito pala yung pinuntahan ni Jesus. So, yung isa pong pinag-pray ni Jesus sa Decapolis, nung ma-deliver, buong Decapolis din po yung nakakilala. So, imagine pong mag-move si Lord, hindi naman kaagad maramihan, pa isa-isa lang, kaya hindi mo pwedeng maliitin. Yung nakwento po kanina na isang nasyaran po sa bus, alam niyo po pwedeng gamitin ni Lord yung tao po na yon para sa kanyang kaluwalhatian. Magdala ng revival sa marami pa. So, ibig sabihin po, pag sinabing you have a mission, it doesn't mean na pamakaw ka kaagad.
It doesn't mean pa-Middle East ka kagad. Sino po dito gusto mong pumunta sa Iraq, Iran? Yan. Sa Nigeria. Sino pong willing po mag-mission sa Nigeria? Hindi ganyan kaagad yung mission ni Lord. Most of the time, magsisimula po yan sa isa. And when you become faithful sa isa na yon, magugulat ka kasi magbubunga po yun ng marami. So, yung babae po na ito, ang nangyari sa kanya na minisyonan ni Lord, grabe yung revival after that. So, bakit mahalaga that we live our life on a mission? Why do we need to live a life on a mission? 4 na reason po. Una, it feeds our soul. Sabihin nyo nga po, it feeds our soul. Living life on a mission gives strength. So hindi ko po alam kung sino sa inyo dito yung nakakaranas ka na parang feeling mo, ang faithful ko namang mag-pray, faithful naman ako sa pag-church, pero bakit ganon? Palagi pa din akong mahina. Alam niyo po yung totoo, when you feel weak, kahit nagpe-pray ka, nagsha-show up ka sa church, baka meron kang isang bagay na dapat pang gawin. Gawin mo ang misyon na ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kasi alam niyo po, ang paggawa ng ipinapagawa ng Panginoon, nagdadala po sa atin ng kalakasan. Paano ko po ito nasabi? Nakasulat po yan sa John 4 mismo. I don't know kung nailagay po natin yung verse dito. Sabi ng mga disciples, ay, Panginoon, ito po yung pagkain. Naalala niyo po? Yan. Umalis yung mga disciples to buy food. Pagbalik nila, sabi nila, Panginoon, ito po yung pagkain. Sabi ni Jesus, hindi ko kailangan yung food na yan. Bakit daw? I have food to eat which you do not know. Meron akong pagkain na hindi nyo nalalaman. So, nung time po na yon, kakashare lang ni Jesus ng gospel, kakagawa lang niya ng mission niya, and then sinabi niya ito. Bakit? Para sabihin na okay na ako, busog na ako kasi nagawa ko ang kalooban ng Ama. Pinapakita po doon, whenever we do the will of God, whenever we say yes to the mission that God is telling us to do, we become full. Sino po dito gusto mo palagi busog ka sa Espiritu? Amen. If you desire to be full, if you desire the strength that comes from the Lord, live life on a mission. Binibigyan po tayo ng hint niyan na kung ikaw nanghihina ka, ikaw napapagod ka sa pananampalataya, parang kahit ginagawa mo naman yung mga pinapagawa ni Lord, alam niyo po, baka may kulang pa. Sumunod ka sa sinasabi ni Lord kasi yun yung magpapabusog sa iyong espiritu. No? So, marami pong mga tao, kapag sinabi niyo po sa kanila na, ito yung trabahong gawin mo kasi ito yung kalooban ni Lord, may mga sabihin sila na, kasi pag iniwan ko tong trabaho na to, pag hindi ko to ginawa, magugutom ang aking pamilya. Takot po yung mga taong magutom, which is okay lang po yun na nag-work ka para makakain. What if ganun po kaya ang gawin natin sa spiritual? What if ganun yung tingin natin sa pinapagawa ng Panginoon? Na kapag hindi ko ito nagawa, gutom ang aking espiritu, kaya kailangan ko itong gawin. What if living life on a mission, we see it like eating food? Tulad ng pagkain, na hindi ko kayang mabuhay pag walang pagkain. Alam niyo po ba si Jesus, ganun po yung tingin niya sa pamumuhay ng life on a mission. Sabihin mo sa katayo mo, gusto ni Lord busog ka. Sino po dito gusto mo palagi busog? Kung ikaw nagde-desire ka na gusto palagi busog, ayaw mo nang nagugutom, alam niyo po ba ang espiritu mo gusto din palaging busog? And para makakain po yan, ang gusto ng Panginoon, mag-yes ka sa pinapagawa niya sa'yo. Alam niyo po habang pinag-uusapan natin to, pwedeng nare-receive mo, mangusap sa'yo ang Panginoon. Ano yung mission na pinapagawa niya sa'yo? It could start with just one person. Hindi kailangan na buong city agad. Hindi kailangan na isang bansa agad, ibang bansa agad. Hindi. It could start with just one person. Listen to the Lord kasi meron po siyang i-reveal sa'yo habang ikaw ay nakikinig. No? So si Jesus, nakita niya ang ganda-ganda ng mindset ni Jesus na ito, pagkain ko to. Hindi ko alam kung naranasan niyo po minsan na after mong mag-share ng Word of God, parang ang lakas-lakas mo, ang saya-saya mo. Naranasan po ba natin yon? Amen. Meron po siyang joy. There's joy when you share the Word of God. When you go sa mission ay pinapagawa ni Lord. May kalakasan po siya. Naalala ko po nung tayo po yung nag-retreat, di ang dami-dami nating inihanda, year 2022 po ito. Ang dami-dami nating niluto. Ang sasarap pa ng luto ng mga kitchen staff natin. May Shanghai pa. Libre lahat yon.
Pero naalala ko po habang nakapila, sabi nila, hindi naubos yung pagkain, ang daming tira. Ganyan, daming tirang Shanghai. Shanghai po yung favorite, dapat binubulsa yon. Ang sarap pa naman po. Pero sabi ng mga kitchen staff, ayaw nilang kumain, mga busog daw, konti lang kinakain. Sino po dito nakatin ng retreat? Nahiya lang palang kumuha. Mga nahiya lang. Hindi, pero most of them, sabi nila, busog sila. Dahil alam niyo po, yung paggawa ng kalooban ni Lord, nakakabusog po talaga siya kahit ng physical. May time, hindi ko alam kung naranasan niyo po ito after ng Apo yan na event. Parang kahit mga wala kayong kain, malalakas. Naranasan niyo po ba yon? Alam niyo po kung bakit? Kasi literally, nakakakain po yung soul natin. Lumalakas po yung atin pong katawan kapag tayo po'y ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. So, God wants us to do His will, to go on a mission because He wants us to be strengthened. Kung ikaw ay nanghihina, napapagod ng lulupaypay, baka isang bagay ang kulang, sumunod ka sa pinapagawa ni Lord sa'yo. Naalala ko po, before, ito mga nakaraan, hindi ko po alam kung nakikita nyo, sino po naka-follow, sino po naka-subscribe sa amin. Nakikita nyo po yung mga posts that we are posting. Bago po nag-start yun, I was testifying po sa inyo na grabe po yung conviction ni Lord and I cannot, nung mga panahon that I cannot obey, grabe po yung weakness. Grabe yung, nakwento ko po ito sa inyo na nakaraan, na nabobombard po ako ng thoughts na wala akong magawa sa pinapagawa ni Lord, wala akong masunod kahit isa. And dahil po doon, sobrang weakness po yung nakokos po nun sa akin. Dumating po yung point na kahit I'm serving the Lord, parang feeling ko na-stuck ako, walang growth, parang, andun yung apoy sa pagpipreach, pero parang may kulang kapag may pinapagawa sa Lord na hindi mo maoohan. Alam niyo po, when just starting a little step, isang step lang na maliit, tulad ng sabi ko po sa inyo ng mga nakaraan, pinag-usapan po namin bago kami umalis, obedience is for your good. At pag nag-obey ka sa maliit na bagay, manganganak yan na mga panibago pang obedience. Ganun po yung karakteristik ng obedience Nanganganak po yan. Kaya hindi ko alam kung nakaranas po kayo na gumawa ka lang ng isang maliit na obedience tapos meron na namang panibagong obedience kang nagawa. Kasi nanganganak po ang obedience. So, alam niyo po yun nangyari after that, doon ko po napatunayan, legit pala, after mong magawa yung pinapagawa ni Lord, meron po siyang apoy na nakasama. Alam niyo po, if you're desiring for that, na, Lord, gusto kong maging malakas sa pananampalataya sa paglilingkod sa inyo, baka isang bagay yung kulang, sundin mo na yung sinasabi ni Lord na gawin mo. Yung mission na ipinapagawa niya sa'yo. Kasi kung si Jesus po ay napalakas dahil sa mission na pinapagawa ni Lord, paano ka pa kaya? Diba? Yung Jesus nga, diba, kung iisipin natin, kapag ang isang tao malakas kumain, dahil malaki yung build ng katawan niya, yung maliit na food, parang inisip natin, ay hindi to sasapat, kulang to para sa tao na to. Imagine nyo po living a life on a mission na busog si Jesus na fully God, fully man, paano ka pa kaya na isang taong mahina pag nagawa mo ang kalooban ng Panginoon? Gaano kaya kalaking kalakasan ang maidudulot nito sa buhay mo? Think of that. Kung si Jesus kinailangan mamuhay sa misyon para makakain, paano pa kaya yung espiritu mo? So kung ikaw ngayon pumunta ka sa church, you feel empty, you feel drained, you feel weak, alam niyo po, baka ito na yung hint na binibigay sa iyo ni Lord. Live a life on a mission kasi may kalakasang dala yun. Sino po dito gusto mo ang kalakasan ni Lord? Amen. If you desire for the strength of God, live life on a mission. Second reason po, why do we need to live a life on a mission? Is because Jesus sent us out. Ulitin nyo nga po, Jesus sent us out. Alam nyo po ang totoo, Jesus didn't save us, didn't just save us, but He sent us. Sabi po ni Lord sa kanyang salita, go. Sabi mo sa atin mo, go. Sabi mo sa kabila, go now. Huwag mo pong i-command yan ng ganyan. Si Jesus po, nag-command po talaga sa atin na to go. And go is not a suggestion na guys, sinasuggest ko sa inyo that you go. No, go is not a suggestion, but it is a command. It is a call. Saan po yan nakalagay? It is written in Matthew 28, verse 19 to 20.
Sabi po dito, go. Sabihin nyo nga po, go. Go therefore and make disciples of all nations. Sabihin nyo nga po, all nations. Kalooban ni Lord that we go to all nations. Pero alam niyo po ba that Jesus Himself was not able to go to all nations? Trivia po ito. Wala pong ibang bansa na napuntahan si Jesus. Kumbaga, kung ikaw ay isang Batanggenyo, ang napuntahan mo lang para magmisyon, Cavite at Laguna at Batangas. Hindi ka nakatawid ng ibang region, hindi ka nakatawid ng ibang pulo. Kaya kung ikaw, you are desiring, Lord, I wanna live a life on a mission. Send me sa ibang bansa. Sabi ni Lord, hindi ka nga nagsi-street preaching. Kung park nga, hindi mo mapuntahan. Ibang bansa agad. So, si Jesus po, hindi po siya, bagaman desire niya na masave po ang all nations, He wasn't able to go to other nation. Sa loob ng 3 taon, 3 years of His ministry, sa Israel lamang po siya nakapag-preach. Bakit ko po ito sinasabi? Hindi ko po ito sinasabi para wag mo nang i-desire na i-send out sa ibang nation. But I'm saying this to encourage you that it is okay na magsimula ng small. Magsimula sa small na place and sa maliit na bagay na pinapagawa ni Lord. And bakit po natin to dapat gawin? Kasi pinadala ka ni Lord. Alam niyo po ba that this command is a command to all the disciples? Sino po dito, alam mo, disciple ka ni Lord? Amen. If you believe na ikaw ay disciple ng Panginoon, this is Jesus' command sa iyo. Sa iyo po ito mismo sinasabi ni Lord, na kung ikaw ay disipulo, gusto niya na mag-go ka. It is good, it is great na tayo po ay nag-i-invite sa church that you come. Maganda po yun. Actually, I encourage you to do that kasi hindi mo alam yung kaka-invite mo sa classmate mo, sa workmate mo, maging susi para po talaga sila yung mag-commit. Alam niyo po ba nakakatawa dun sa Macau kasi ganun po yung buhay nila doon. Sila po yung mahilig mag-invite. Kasi nga po, yung lahat ng mga tao doon, dahil po sa broken sila sa kasalanan, sa darkness, may desire po sila, may emptiness po sa loob nila. Ang kailangan lang mangungulit. Sabihin sa kanila, kulitan natin. Nung nakaraang Sunday po, na nandun po kami sa 2 Sunday, may mga bago po palagi na kasama kami doon. Yung nitong nagdaang Sunday, last Sunday po yon, yung 3 invite na bagong umattend, worship pa lamang po nag-ahagulhula na. Tinatouch na po agad ni Lord. Kasi po, grabe yung brokenness doon. Alam niyo po ba ang totoo? Kahit wala ka sa Macau, yung mga tao po dito sa Lipa, dito po sa province natin, sa region natin, sa Philippines, broken din po yung mga tao dito. And they need to hear the word of God. So may power po yung kakulitan mo. Sabi mo sa kanila mo, may power ang kakulitan mo. Sabi mo sa kabila, kulitan natin. Kasi pwede po yon that you come here in this place na meron kang kasama para ma-experience po nila si Lord. Sino po dito, pagdating mo ng church, nararanasan mo si Lord? Amen. Kung ikaw totoong nararanasan mo si Lord, kailangan din po yan maranasan ng mga taong kakilala mo. No? Maranasan nila ang Panginoon. So, bagaman it is good that we invite people to come, ang command po ni Lord is that we go. Alam niyo po ba, dumating po yung point na tinanong ko po si Pastor Vlad, ano yung reason bakit tayo nagsa-Sunday service? Pinayam ko po siya kasi dumating po yung point na ang conviction po sa akin ni Lord, the reason bakit tayo nagiging religious sa mga ginagawa natin ay dahil nalilimutan na natin yung rason bakit natin to ginagawa. Alam mo, magpe-pray ka dahil kailangan, religion po yan. Pero pag magpe-pray ka dahil alam mo ang dahilan bakit ka magpe-pray, yan po yung totoong relationship. Mag-worship ka para lang makakanta kasi part yun ng service namin. Religion po yung tawag dyan. Pero if you know the reason why you worship, doon po nababasag yung religion. Grabe yung presensya ng Panginoon. Same thing po, dumating po yung point, tinatanong ko parang, ano ba ang reason bakit nagsa-Sunday service? Naging question sa mind ko. Nakasanayan na lang ba yun? Habit na lang ba yun? Gawin na lang ba yun na ginagawa namin? And tinanong ko si Pastor Vlad about that. Why do we do Sunday service? Alam niyo po yung sagot niya, one of the main reasons is to equip the church. Kaya sabi niya, the church is like gasoline station. Doon ka magre-refill para paglabas mo ng church, puno ka para makatakbo ka para sa Panginoon. And you know what? That is the reason why you come to church.
para mapuno ka, para paglabas mo sa lugar na ito, magawa mo yung mission na ipinapagawa ng Panginoon. Sino po dito nararanasan mo pinupuno ka ni Lord pag nasa church ka? It's one thing na mapuno, pero it's another thing na magpagamit kay Lord after mong mapuno. Sino po dito willing magpagamit kay Lord after mapuno? Amen. So, that's the reason why we come to church. We become filled and we allow the Lord to use us after church. So, if ikaw nagtatanong ka, bakit ba kailangan gawin yan? Bakit ba kailangan mamuhay ako sa mission? It's because Jesus sent you out. Ipinadala ka ng Panginoon. And ngayon po na tayo po nasa church, actually, yung invitation po kanina ng ating pong MC na sumama ka sa evangelism, sa mga pagmi-minister. Alam niyo po yung dahilan, bakit po tayo may mga ganun? Kasi para ma-train ka, para ma-prepare ka. Kasi alam niyo po ba ang totoo? Pwede naman alisin na lang natin yung evangelism, yung street preaching, kasi hindi naman yun kailangan para gawin mo yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Kaya mo namang gawin yun on your own. Amen? Ang hina Kaya mong gawin yun on your own. Kanya-kanya na lang tayo dito. Basta sa dulo, pagbalik ng Panginoon, kanya-kanya tayo ng pananagutan. Hindi kita pananagutan, bahala ka sa buhay mo. Kung sinusuway mo si Lord, hindi mo sinusunod. Pwede naman ganon. Pero alam niyo po kung bakit tayo nag-allow na meron tayong prayer meeting, may mga gawain tayo, may evangelism, may street preaching. Para sa'yo yun. Sabi mo, para sa'yo yun. Kasi dahil nga hindi mo magawa pag solo ka, magagawa mo pag may kasama ka. Sino po dito, alam mo hindi mo kaya dati pero nagawa mo nang may kasama ka? Amen, di ba? Same, ako din po. Nung kami po yung nagsa-start, hindi ko po kaya kasi iniisip ko na nung isipin ng mga katrabaho ko, nung isipin ng boss ko, ng mga dati kong kaklase, pag nakita nila ako sumisigaw sa lansangan, isipin nila nababaliw ako. Pero nung 4 po kami, na sige, tara, punta tayo ng Compark, sigaw tayo doon. Iba, may lakas po ng loob. So, ganun din po yung dahilan bakit tayo may evangelism and street preaching. Kung ikaw ini-invite ka ng leader mo, alam niyo po kung bakit yan ginagawa, hindi dahil required ng church, kundi dahil gusto niyang tulungan ka para magawa mo ang pagkakatawag ni Lord sa'yo. Ulitin ko po, pwede naman nating alisin yon. Pwede naman wag na lang kasi ayaw mo din namang pumunta. Sabi mo sa kanila mo, ikaw yata yon. Pwede naman. Pero alam niyo po kung bakit natin ginagawa yon? Para meron po tayong platform. Para pag wala ka sa Philippines kasi sinend out ka ni Lord sa ibang bansa, amen? Amen? Kaya mo kasi na-train ka na dito. Kaya mo kahit ikaw yung sumunod na ipadala sa Baguio. Amen. Sino po yun? Amen. Sasakay ng bus tapos magpipreach. Amen. So, ang mami daw, amen. Mag-street preaching na para makakapag-preach sa bus. So, kung nagde-desire ka na, ako naman, gusto ko din yon, Lord. Alam niyo po, if you desire that, ngayon pa lang, simulan na natin. Kasi kung hindi mo gagawin ngayon, kailan pa? Alam niyo po yung totoo, prank lang yon, niloloko mo lang yung sarili mo. Nagagawin ko yan pag nasa ibang bansa na ako. Gagawin ko yan pag ako nagbagyo din, talaga magpipreach din talaga ako. Sabi mo sa akin mo, So, kaya po tayo may mga gawain na ganun para i-prepare po tayo. So, ang totoo, sinesend out ka ni Lord, but this is a preparation time. Sabihin nyo nga po, preparation time. I-embrace po natin to. Kasi ang totoo po, ang nakikita ko po sa bawat isa sa inyo, ikaw ay army ni Lord. Sabi mo sa akin mo, ikaw ay army ni Lord. Sino po dito naniniwala ka, sundalo ka ng Panginoon? Ang mga sundalo po, inihahanda, pine-prepare para pag sila po'y nasa battle na, alam na nila ang gagawin nila. Hindi po designed yung church na umupo ka lang dyan, pudpudin mo yung pantalon mo, yung puwet mo at yung upuan every Sunday. Hindi po. Yung church po, ito pong church, nakadesign po ito para tayo po ay ma-equip, ma-prepare, mapalakas. Kung ikaw iniisip mo, church na naman, kailangan ko na namang pumunta. Yan po yung dahilan. Ang dahilan po niyan, hindi mo alam yung rason na kaya mo ka pupunta ng church kasi gusto kang i-equip ni Lord. Pag ang isip mo lang, kailangan kong umattend kasi nakasanayan, religion po yung tawag dyan. Pero kung titingnan po natin ang church bilang isang training ground and barracks ng mga sundalo, iba po yung excitement natin na pupunta ako ng church para ma-prepare ako.
Pumunta akong prayer meeting para ma-equip ako sa pagpe-pray. Pumunta ako ng evangelism para ma-train ako kasi may mission ka. Sabi mo sa kapatid mo, may mission ka. So, we have to embrace it. This is the preparation time po na ginagawa ng Panginoon. So, pangatlong rason po, pangatlo na po tayo. Second to the last na po ito. Pangatlong rason po, bakit po tayo dapat mamuhay sa life on a mission is God's heart beats for people. Ang puso po ng Panginoon ay tumitibok para po sa mga tao. Alam niyo po ang totoo, ang Panginoon po, ang puso po niya ay nasa mga tao at nais po ng Panginoon na yung puso po natin ay para sa mga ibang mga tao din. That's the reason bakit ka gustong ipadala ni Lord, gamitin niya sa iba't ibang mga tao, possible sa work mo, sa campus, possible sa iyong pamilya, is because the Lord loves the people around you. Alam niyo po ba yung nangyari after po ng babae na ito ay makakilala sa Panginoon? Naalala ko po, bago po siya pumunta sa Samaria para i-win yung buong Samaria, sabi po ni Lord sa kanya, go and tell your husband, tas bumalik ka dito. Yun lang po yung tanging utos ni Jesus sa kanya. Go! Sabihin mo sa asawa mo, tapos bumalik ka. Sabi ng babae, wala po akong asawa. At doon na nagsimula yung convo nila. Alam niyo po, iisang beses lang po sinabi yung go sa kanya, pero nung napatunayan niya na si Jesus talaga yung Messiah, wala na po kayong mababasa na inutusan niya yung babae, sige, go, i-win mo ang iyong buong city. Hindi po. During that time, sa isang go ni Jesus, na-receive ng babae agad yung call ni Lord for her. Alam niyo po ba na ngayon, sinasabi ni Lord ulit sa'yo, go. Sabi mo sa kanila, go. At ako po'y naniniwala sa umaga pong ito, ina-align ng Panginoon ang puso mo sa tibok ng puso niya. Dahil ang gusto po ng Panginoon, we share the gospel to other people, not because it is required, but because the people needs it. Hindi dahil required, kundi dahil kailangan niyang marinig ng ibang tao. Most of the time, kapag ang tingin mo required lang, alam niyo po ang mangyayari, iisipin mo yung sarili mo, ay anong itsura ko ngayon, ay baka isipin nila, nababaliw ako, ay baka hampasin ako nito, bigwasan ako pag siniran ko siya ng gospel. Ang iisipin mo, yung kapakanan mo. Alam niyo po ba, one thing that I learned about sa pag-abot sa ibang tao, pag inisip mo ang iyong sarili, hindi mo talaga magagawa. Pero pag inisip mo yung kapakanan ng tao na yon, makakalimutan mo ang iyong sarili at magagawa mo ang pinapagawa ng Diyos para abutin siya. Favorite illustration ko po dito, isipin nyo po, di ba pagka nagsashare ka ng gospel, iniisip mo na, ay baka ganito isipin sa akin, ay baka ganito, baka saktan ako. Ikaw anong iniisip mo pag magsashare ka ng gospel, bakit di ka makapag-share? About self po yan, most of the time. Nakakatakot kasi baka tawanan ako, baka i-judge ako. Alam niyo po, yung illustration ko po dito, what if makakita ka ng isang matanda na nahulog sa balon? Anong gagawin mo? Tutulungan. Pag kaya mong tulungan, bibidyohan? May narinig ako doon, i-reels daw. Grabe yan. Grabe na talaga ang panahon ngayon, mga kabataan. So, i-reels, wag ganon. Tutulungan. Okay, ganito, nakita mo, kaya mong tulungan yung matanda sa mga tutulong po dito. Iisipin mo pa ba na ano yung itsura mo bago mo tulungan? Hindi na. O hindi ka naligo, iisipin mo ba baka mabahuan sa akin? O hindi ka nag-toothbrush, tutulungan mo yung matanda na nahulog sa balon, iisipin mo pa ba na hindi ka nag-toothbrush? Baka saktan ako ng matanda, iisipin mo pa ba na baka saktan ka? Hindi, kasi kailangan niya ng tulong. Alam niyo po ba, that's the technique, that's the tip na gusto ni Lord matutunan natin. When we are sharing the gospel to other people, isipin mo kailangan nila yon at hindi, wag mo isipin yung sarili mo. Pag naisip mo na kailangan nila, hindi mo na iisipin anong iisipin nila sa'yo kasi kailangan nga nila to. Hindi mo rin iisipin, mas mayaman sa akin yung sesheran ko. Problema ko po yun dati kasi iniisip ko, ay parang mas magaling sa akin yung sesheran ko. Ay parang ang yaman naman ito, parang masaya naman siya, mas maganda siyang ngumiti.
So kahit di siya Christian, baka mas malungkot pa ako. Baka ako pa yung may utang, baka ako pa yung may problema, baka mas mabigat pa yung pinagdadaanan ko kaysa sa kanya. Kaya baka ako pa ang kailangang sharean niya kung paano siya naging masaya. Minsan ganun po yung iniisip ko, pero alam niyo po kasi sinungalingan niya ng kaaway. Kasi ang totoo, may ginto kang daladala na kailangan po nilang matanggap. Pag lumakad ka sa isang mall na wala kang pera, tapos ang suot mo ay hindi magkagandahan. Naalala ko po nung pagdating po namin ng Macau, kami po naisipan po namin, may bibilhin kami, nakapang-araw-araw po kami. Sige, tara na, wag na tayo maligo kasi malilate tayo sa gawain mamaya pag tayo nagbihis pa. So, hindi ko alam, magpipicture pala kami doon, so pinost ko. Marami po nag-comment na parang nasa lipa lang kasi naka-chinelas, naka-shorts. Yung mga tao po kasi doon, mostly turista, as in OOTD sila, porma kong porma. Pero kami po yung sabi ng mga Pinoy na nakakita, Pinoy na Pinoy ang datingan ganyan. So most of us, pag lumakad tayo sa isang sosyal na lugar tapos hindi maganda ang suot natin, parang nakakahiya. Pero isipin niyo po ito, lalakad ka sa isang magandang lugar, pangit ang suot mo, hindi ka naligo, hindi ka nag-toothbrush, may muta ka pa. Pero, meron kang gold bar sa bag. Ang tanong, matatakot ka bang pumasok sa magandang mall? Matatakot ka ba nakaharapin yung mga makikisig na tao? Hindi. Bakit? Kasi meron kang gold bar na dala-dala. Ano kung matain ako? Ano kung hindi ako nag-toothbrush? Ano kung hindi ako naligo ngayon? Mayroon akong gintong dala-dala. Ngayon, hindi ko po sinasabi na huwag ka nang maligo at huwag ka nang mag-toothbrush. Huwag ka na magbihis na maganda. Hindi po. Pero kung ikaw masyado mong iniisip ang sarili mo na ito, mayaman tong kausap ko, ito, malakas to, ito, mukha siyang masaya, hindi, baka nakakalimutan mo may ginto kang dala-dala at kailangan niya ng makakausap mo. So, that is one of the key. Tip lang po ito para pag nag-share ka next time, malimutan mo yung sarili mo, malimutan mo yung itsura mo, malimutan mo yung lahat ng iniisip mo tungkol sa sarili mo, at maalaala mo, kailangan itong marinig ng makakausap ko. Sino po dito, bago mo nakilala si Lord, wasak ka, nasa kadiliman ka? Masarap po ba sa kadiliman? Kagabi po, nag-post ako kasi nag-pop up lang sa mind ko na ma-post yun, na nagtanong po ako doon, sino dito na nakaranas mapalayo sa Panginoon, paano ka nakabalik? Kasi yung conviction ni Lord, may makakabasa noon na may encourage bumalik sa Panginoon by reading yung testimonies. Nag-comment doon si Fritz, nabasa ko. Mga comment ng mga tao doon, yung isa one word lang, unexplainable. Sabi nung isa, no peace. Yung iba ang haba ng testimony na hindi masayang mapalayo sa Panginoon. Sino po dito alam mo ang feeling ng malayo sa Panginoon bago mo siya nakilala? Mahirap po talaga, amen. Mahirap. So, bakit ko po ito sinasabi? Para maisip mo na next time na mag-share ka ng Word of God, maalala mo, ganoon kadilim yung pinagdadaanan nila ngayon. Oo, pag ngiti niya, naka-braces yan. Tinan mo nga yung katabi mo. Oo, pag ngiti niyan, mas maganda ang ngiti niyan, possible kesa sa'yo. Oo, yung appearance niyan, possible, mas maganda ang sapatos niyan, mas maganda ang damit niyan sa'yo. Pero pag wala ang Panginoon sa buhay niyan, kailangan niyang marinig ang sasabihin mo. Kailangan niyang marinig ang gospel na dala-dala mo. You have a treasure. Sabi ng Bible, the kingdom of God is like a treasure. Isang kayamanan. At kailangan mong makita na kayamanan yung dala-dala mo para ma-share mo sa ibang tao. So God's heart beats for people. Alam niyo po ba, nung nakaraan, tayo po'y pumunta ng Rosario, for street preaching, tapos pinagbawalan po tayo na makapag-preach doon, 30 minutes lang yung inalaw. And after that, doon na po kami pumunta sa park. Actually, doon ko na po natagpuan yung team. Pagdating ko po doon, nakita ko po agad yung group na sasharan ko. Alam niyo po, lumapit ako sa mga estudyante and I shared to them na if you're experiencing this, na wala kang peace, wala kang joy, depressed ka, ganyan. Alam niyo po, while I'm saying that, nag-agree po sila. Most of them nag-agree that they were depressed, they are broken. Some of them, kita ko po, nag-agree sila that they are suicidal. Maraming times, nag-open na po sila na-experience nila lahat ng kadiliman na yon. And I shared to them na si Jesus may hope,
na dala-dala para sa'yo. Hindi mo kailangan mamuhay dyan sa darkness na yan. Alam niyo po yung mga estudyante, they're very thankful. Habang ako nagsasalita, nagchichikahan yung tatlo na kausap ko. Akala ko kung anong pinag-uusapan nila. Nung tinanong ko ano yun, ang sinasabi nung isang lalaki, alam niyo po, bago kami pumunta dito, ako yung nag-aya, sabi ko sa kanila, tara magpagabi ngayon. Sabi ko, anong dahilan? Ba't kayo magpapagabi? Wala pong dahilan. Gusto ko lang po. Ngayon lang po kami nagpagabi ng ganito. Inaya ko po sila sa lugar na ito. And sabi nila, ito po pala yung reason. Tama po kayo, walang aksidente sa Panginoon kasi hinayaan niyang mapunta kami dito para marinig namin ang sasabihin niyo. Alam niyo po, simpleng encounters lang yun. Parang wala naman. Parang random lang to, nasasharean to mga estudyante. Pero hindi, itinakda po yun ng Panginoon. Alam niyo po ba, na yung puso ng Panginoon hindi lang tumitibok para dun sa Samaritan ng babae na ito. Ang nakikita niya, buong city ng Samaria, ang nais ng iligtas. Alam niyo po, hindi po natin pwedeng maliitin. Na ito lang yung kaya kong sharean pa isa-isa lang. Once a week o kaya once a day, isang tao per day. Alam niyo po, hindi niyo pwedeng maliitin na meron kang nasasharean na isang tao paunti-unti. Dahil hindi mo alam yung isang tao na yan ay pwedeng gamitin ni Lord para sa marami pang mga tao. Eh narinig ko po ang aking asawa na pinipreach po ito na sabi niya, hindi niya alam na yung isang nila-life group niya before, maglilid ng church one day. At yung mini-ministry niya from ministry ay naging minister na po. From ministry to minister, yan. So, natagpuan niya sa campus yon, yung tao po na yon. So, you never know. Hindi mo alam na yung isang tao po na yan na pwede mong masyaran, ay maraming tao pa yung pwedeng maabot. Kahit po nung nasa airplane, yung pinost ko po, actually, bago ko po yun i-post, ay parang hindi ko feel na gawin. Pero bago po kami sumakay, sige na nga Lord, tulungan niyo po ako. Pagsakay ko pa, antok na antok po kami mag-asawa kasi antok po talaga yung buhay sa Macau. So, inisip ko, Lord, nakakaantok, parang wala akong ganang gawin to. Nakatulog po ako, and then pagkagising ko po, ayun na, parang nandun na yung apoy na ibinigay po ni Lord. I was praying, Lord, mag-raise up ka po sa plane na ito nang nais mong gamitin sa generation na ito. And that's the first time I prayed sa airplane ng ganoon. Conviction lang nilalagay ni Lord to pray about that. I don't know kung anong kinahinatnan dun sa mga taong nataniman, pero ako po kasi, I am a believer of planting seeds. Kasi nung bata po ako, ang papa, akin pong ama, mahilig po siyang magtanim. May one time dun po sa lupa namin, na dito po sa Padre Garcia before, ay tinataniman niya ng mga mahogany, ng guyabano, ano pa mga nakatanim doon, lansones, parang ganyan, lukban, suha, ganyan. Ang dami niya tinatanim. And sabi ko, ubanin na bago mamunga. Bilang bata, sinasabi ko, parang ang tagal pa niyan, bago mamunga, parang aabutin kaya natin yan. Tapos tumawa lang ang papa. Alam niyo po, few years after nga, namunga, napakinabangan po namin ng madami yung mga bunga, kahit po ng mga kapitbahay na ninanakaw po yung bunga. Nakinabang po sila. So, mula po noon, na-convince po ako na may power pala talaga ang pagtatanim. Hindi mo kailangang antayin yung bunga, pero sapat na magtanim ka kasi papakinabangan mo one day yung mga itinatanim mo na yan. Sisibol yan, mamumunga yan. At alam niyo po, ganoon din po sa Panginoon. Ako po'y naniniwala, ikaw, bago ka nakakilala, nataniman ka lang din. Sino po dito, alam mo nataniman ka lang din? Hindi agad sumibol, pero dumating yung time na munga yung tanim. Ako po, alam ko, ganun din po sa akin. So that's the same thing. The reason why God wants you to go on a mission, to live a life on a mission, is because God's heart beats for people. Tumitibok po ang puso ng Panginoon para sa mga taong wala pa sa Kanya. Sabi po sa verse 39, dun po sa verse na binasa natin, at marami. Sabi po dito sa English, and many. Sabihin nyo nga po, many. And many of the Samaritans of that city believed in him because of the word the woman who testified. Gusto ko pong bigyang diin sa inyo na yung babae na yon walang training for evangelism. Marami pong doctrine na sinasabi, bawal mag-preach ang babae, may nag-PM pa po sa page na, ano pong say nyo dun sa nagbabawal na mag-street preaching daw ang babae. I told them na,
ang unang nag-preach na nabuhay si Jesus ay mga babae. Kung titingnan niyo po ito, na-save ang buong Samaritans dahil may isang babaeng nag-preach, nag-testify. Sabi diyan, many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified. Testimony mo lang sapat na. Sabi mo sa akin mo, testimony mo lang sapat na. So, ang kailangan mo lang mag-testify, magpagamit kay Lord, and many people got saved. Sino po dito excited kang makita maraming tao sumampalataya kay Lord? Amen. Start with one. One yes, one person, one obedience kay Lord kasi may power po iyan. No? So, last point po natin, last reason bakit gusto ni Lord mamuhay tayo ng life on a mission is because the Holy Spirit empowers the sent ones. Ang Holy Spirit po, pinupuspos niya, pinupuno ang mga ipinapadala niya. Sino po dito gusto mo lagi ng fresh encounter sa Holy Spirit? If you're desiring for a fresh encounter sa Holy Spirit, be on a mission. Sabi mo sa atin mo, be on a mission. Kung namimiss mo na ang presence ng Holy Spirit, alam niyo po ang totoo, the Holy Spirit is saying to you, I miss your yes too. Namimiss ko na din yung pag-yes mo sa akin. Kasi alam niyo po, kung aalalahanin mo yung unang moment na pinuspos ka ng Holy Spirit, that's the moment possibly na sobrang surrendered ka, na, Lord, sige, willing ako, ipadala mo ako, gamitin mo ako. Sino po dito, nung sumuko ka ng ganun sa Holy Spirit, naranasan mo ang presensya niya? Amen. The very first encounter ko po sa Holy Spirit, ganun po yun. Naalala ko po, it's a yes na pangunahan yung mga kabataang ibinigay niya na pangunahan ko. Alam niyo po, if you will say yes to the mission that God is telling you to do, the Holy Spirit is very willing to encounter you. Sobrang excited po ang Holy Spirit na katagpuin ka. Ilang beses ko po itong nakita. Naalala ko po, may moment pa nung mission times po namin dito po sa iba't ibang places sa Philippines. Kahit po nagda-drive lang, randomly, nasa room, kapag meron kang inoohan sa pinapagawa ng Panginoon, grabe, fresh encounter ulit sa Holy Spirit. Alam niyo po, kung babasahin niyo yung New Testament, lahat po ng pinuspos ni Lord ng kanyang Espiritu, may dahilan kung bakit niya pinuspos. Hindi po dahil lang para mapasaya ka. May mga Kristiyano po, Holy Spirit, encounter me again. Holy Spirit, fill me again. Kasi gusto lang nilang sumaya. Gusto lang nilang mawala ang kalungkutan nila, ang panghihina nila. Totoo naman, sasaya ka pag kinatagpo ka ulit ng Holy Spirit. Pero alam niyo po, ang dahilan kung bakit ka pupuspusin ng Holy Spirit, gusto kanyang gamitin para sa henerasyon na ito. Hindi po random yon. Ay, trip ko tong katagpuin ngayon. Makatagpo nga itong tao na to. Hindi po. Yung mga kinakatagpo niya, pinupuspos niya, ay yung mga willing magpagamit para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi kailangan na maramihan agad. Hindi kailangan na malakihan agad tulad ng babae na ito. Pero makikita po natin, yung babae po na ito, tingin nyo po, yung babae na ito sabi ng Panginoon, may 5 ka ng asawa, tapos yung kinakasama mo ngayon, hindi mo naman tunay na asawa. Tingin nyo po, yung buhay ng babae na ito, confident po ba siya na humarap bago niya makilala si Lord? Namumuhay po siya sa kalikuan? Hindi. Wala siyang kumpiyansa, mahiyain siya for sure, matatakotin. Kasi namumuhay siya sa kalikuan. Yun po yung bunga nun. Pero pansinin niyo po, nung nakatagpo siya ng Panginoon, nalaman niya ang Mesiyas ay si Jesus, ano yung daladala niya? Matinding katapangan. Boldness. Sabi niyo nga po, boldness. So if you're desiring that boldness from the Holy Spirit, if you're desiring na, Lord, ako, gamitin niyo po ako. Lord, ako, puspusin niyo po ako. Alam niyo po, inaantay ni Lord, full surrender mula sa'yo. Surrender ng ng buong buhay mo, ng kasalanang ginagawa mo. Tingin niyo po, ito basahin po natin yung sinabi ng babae na yon. Pagsugod niya sa mga tao, ito po yung sinabi niya. Sa verse, nasaan po kaya yon? Sabi po nung babae, verse, yung sinabi niya na, ito, 39. Verse 39.
maraming ito pa rin po pala yung verse na naka-flash. Flash nga po natin. Nagpatotoo po yung babae, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. He told me all that I ever did. Kapag ikaw, isipin niyo po ito, kung ikaw yung babaeng Samaritana, after mong maengkwentro ang Panginoon, tingin mo po ba mananatili ka sa kasalanan or bibitawan mo yung kasalanan na yon? Bibitawan. Malamang po binitawan ng babaeng ito yung mga kasalanan niya during that time. Walang naka-quote na at nagsisi yung babae, pero makikita po natin sa buhay niya, sobrang bold na niyang i-testify na ako ito yung mga pinagagawa ko. At sinabi sa akin ni Jesus lahat ng mga pinagagawa ko na yon. Alam niyo po ba na ang sign na nakalaya ka na talaga sa mga kasalanan na ginagawa mo, kaya mo nang i-testify na pinalaya ka ng Panginoon dyan. Whether bound ka dati ng pornography, ng sugal, whether bound ka dati ng addiction ng mga bisyo, pag totoong nakalaya ka na, kaya mo nang i-testify na pinalaya ka. Isa sa dahilan bakit hindi mo pa kayang i-testify na napalaya na ako ni Lord dito, dahil possible, nagsastruggle ka pa din sa bagay na yun, you're still bound. Alam niyo po, patunay po yung babae na ito ay pinalaya na ng Panginoon sa kanya mga kasalanan. Grabe yung boldness niya to share that Jesus encountered and set her free. No, so if you're desiring na, Lord, gusto ko ng fresh encounter. Sino po dito gusto mo ng fresh encounter kay Lord? If you're desiring that, alam niyo po yung inaantay ni Lord, one yes. Isang yes mo lang, willing si Lord, nakatagpuin ka. Yes lang sa pinapagawa ni Lord sa'yo. No, maliit na bagay yan, possible. Tulad ng sabi ko po sa inyo, ang ilan sa inyo dito, family mo yung pinapa-reach out ni Lord sa'yo. Family mo yung pinapamisyonan ng Panginoon sa'yo. Yung ilan sa inyo na estudyante, classmate mo. Yung iba sa inyo, best friend mo. Isang best friend lang, pinapa-reach out ng Panginoon sa'yo. Kung totoo kang kaibigan, i-reach out mo yung tao na yan. I don't know kung ano po yan, pero hindi po agad ito ibang bansa. Hindi po agad ibang pulo. Hindi po agad sa Visayas or sa Mindanao. Just one yes sa simpleng ipinapagawa sa'yo ng Panginoon. Alam niyo po, sa atin pong pagtatapos, ako po'y naniniwala na ngayon pong oras na ito, mangungusap ang Panginoon sa iyo sa ipinapagawa niya sa iyo. What is that thing that God wants you to do? Ask the Lord. Hingin mo sa Panginoon ngayon, Lord, anong bagay yon? Possible, ang ilan po sa inyo habang ako'y nagsasalita, alam mo na. Alam mo na. Sabihin mo sa kanila mo, alam mo na. Sabihin mo sa kabila, you. Sabihin mo sa kabila, you know what to do. Yeah, kung hindi nyo po alam, yun po yung sinasayaw na celebration. Alam mo na, sasabihin niya ni Lord sa'yo. Ang iba sa inyo, sinabi na ni Lord sa'yo, yung iba sa inyo, ngayon, mananalangin po tayo, hingin mo sa Panginoon, nasabihin niya sa'yo yung ipinapagawa niya sa'yo. And if you will say yes to God, in that mission that God is telling you to do, He is very willing to fill you afresh with His presence to encounter you today. Tayo pong lahat ay magsitayo. And as we stand, let us be in the attitude of really asking the Lord, seeking the Lord. Lord, what do you want me to do today? Lord, what do you want me to do in this life? Lord, what is your mission? Sige nga po, ngayon, habang ikaw ay nakapikit, tanungin mo ang Panginoon, Lord, ano yung mission na ipinapagawa mo sa akin? Sige po, manalangin po tayo ng personal ngayong oras na ito. Ask it sa Lord. Lord, ano yung bagay na nais mong gawin ko? Lord, what is that thing? I believe that today He is gonna reveal that. Yes, Lord, I pray that you will speak to your people today. Lord, what is that thing that you want us to do? Ngayon pong oras na ito, naniniwala po ako